May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Champion na milyonaryo pa. Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Harong, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fair Trade Permit number FTEB 235097, series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi,
this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Yan ang Pinoy Technology. Nagbabalik po ang Radyo Henyo. At ang oras po ay alas 4:20 na ng hapon. Katulad ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin ang pwedeng maging epekto ng polusyon sa ating kalusugan. Particularly sa ating immune system. At kasama natin live on air via Zoom si Attorney Reynel Mendoza, isang registered pharmacist mula sa Theoxis Health Ventures. Magandang hapon, Attorney Ran. Doc Ruby, good afternoon po at sa lahat na nakikinig ng Radyo Henyo ngayong Sunday. Oo, syempre sama natin ang nanonood, kasi alam mo naman, radyo na TV pa at nasa social media. Nice. Okay. So ang ating topic ngayon ay timely for the December 31, January 1 or even the whole week, ang air pollution buhat sa mga firecrackers at ang ating immune system. Unang-una, kasi gusto nating mag-zero in itong mga bagong taon talagang medyo maingay at talagang maraming pasabog ang ating mga kababayan na mahilig magpaputok. Parang yan di ba, may pamahiin lalo na yung mga Chinese. Sabi nila yan daw ay parang luck for luck, di ba? Para daw yung swerte at yung mga masasamang experience natin ng nakalipas sa taon ay mataboy nila. Pero yes, Attorney Ran, ano ba yung mga pwedeng makuhang chemicals diyan kapag nagpapaputok sa hangin, gabi o araw man? So yan yung magandang pag-usapan kasi tradisyon na natin magpa fireworks para naitabo yung malas. Kaya lang kung titignan po natin kung ano po ba yung laman ng mga paputok natin. Ang laman po kasi ng paputok natin, may iba-iba yung chemical. May potassium nitrate, may charcoal or tatawag nating uling. At may sulfur din. And depende kung ano yung gusto nating kulay, may iba't iba pa yung chemical sa ilalagay na napupunta sa hangin natin. Pag nangyari yung paputok, ang nangyari lang, nagkakaroon sa hangin natin ng iba't ibang harmful gases and particulate matter katulad ng carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen, sulfur dioxide,
at yung tinatawag nating particulate matter. Ano ba yung particulate matter? Ito po yung mga parang maliliit, no? Hindi sila talaga gas, hindi rin sila liquid. They're actually solid but very, very small in terms of size. Meron tayong tinatawag na particulate matter 10, meaning 10 micrometers yung laki niya, which is smaller, no, than the diameter of our hair, na pwedeng pumasok sa lungs natin at magkaroon ng negative effect sa immune system natin, especially sa respiratory system. Nako, talaga palang risky yung malanghap mo. O minsan, syempre, through your mouth, di ba? Kasi humihinga din tayo sa ating bibig, ano? Kaya pwedeng, kumbaga, nalalanghap mo through your nose at pwede rin sa iyong bibig. Kahit ba nasa loob yan ng bahay, pwedeng malanghap yan. Kasi naamoy natin, di ba? Yung sabi nga ng matatanda, amoy pulbura. So, hindi rin safe. Oo, so dapat mag-mask, ganun ba, Attorney Ran? Yeah, no? So dahil nga po syempre etong particulate matter, no, ngayong December medyo may humid, mahangin, matagal silang nagsistay minsan, no, sa hangin. Meron tayong isa pang tawag na particulate matter 2.5. Ito mas maliit pa to, 2.5 micrometers. Isipin mo, Doc, no, yung buhok natin, yung diametro nun, 70 micrometers. Ang mga nasususpend sa air na particulate matter, no, ito yung mga tira-tira ng mga fireworks natin, 2.5, sobrang liit niya, nasususpend siya sa air, kaya pwedeng madaling pumasok sa bahay natin kasi sobrang liit niya, kahit maliliit na butas, pwedeng pumasok or pasukan. So pag nalanghap mo yan, makikita mo yung mga anak natin, nagkakaroon ng asthma, nagkakaroon ng ubo, bahing ng bahing. At kung patuloy ka dyan, no, na-expose sa ganyang klaseng hangin, no, air pollution, magkakaroon ka ng iba't ibang chronic diseases, kasama na dyan ang cardiovascular disease, yung mga sakit natin sa puso, ischemic heart disease, nakakatakot pa dyan yung stroke. Meron din mga respiratory system na disease, katulad ng chronic obstructive pulmonary disease or COPD, lung cancer, no? So these are actually very dangerous, no, diseases na pwedeng magkaroon tayo dahil sa paulit-ulit nating exposure sa particulate matter due to air pollution. Pag sinabi mo paulit-ulit, hindi lamang yun na isang araw, ano? That means yung whole week na yun, kung heavy yung exposure, maapektuhan na rin tayo, Attorney Ran. So merong mga komplikasyon na hindi lamang pala respiratory, ano? Pwede rin sa cardiovascular. Kasi, why? How does it happen? Bakit nagkakaroon ng ganong komplikasyon dahil sa mga particulates at chemical na inilalabas sa mga paputok na ito, Attorney Ran? So, syempre, ang alam natin, kasama ng particulate matter at saka yung mga nitrogen dioxide, yung mga harmful na chemicals sa hangin natin, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon ng increased inflammation yung airways natin. So, anong ibig sabihin nun? Namamaga, no, yung airways natin, nahihirapan tayong huminga. Dahil nahihirapan tayong huminga, mag-overcompensate na yung puso natin kasi kulang yung oxygen na nadi-deliver sa katawan. Kasi nga, konti yung magandang hangin na pumapasok, sumisikip yung dibdib natin, konting magandang hangin, polluted pa yung hangin na hiningi mo. So ang tendency ng puso natin, mas bibilis yung pagtibok niya para lang makompensate yung kakulangan sa magandang oxygen na hinihinga mo. At dahil nga, paulit-ulit siya, pump siya ng pump para overcompensate, doon na nagkakaroon ng long-term chronic effect sa puso natin. Pwede itong magkaroon ng heart enlargement, pwede magkaroon ng failure, and of course, there are also metabolic effects, no, ng air pollution. Halo-halo na yan, Doc, kasi pwede may pagkaroon ng stress induced, pwede tumaas yung cortisol mo because of the pollution, magkasakit ka, magkakaroon ng deposition of fat, paninikip ng arteries. So, hindi medyo systemic po yung epekto ng air pollution sa katawan natin. Kaya halo-halo na rin yung mga pwedeng maging sakit dulot ng air pollution. Nako, eto yung sample ng It's Complicated.
Hindi lang jowa ang complicated ngayon. Pati ang epekto ng mga firecrackers. Kaya yan ha. Wag i-ignore ang pwedeng maging dulot niyan sa ating kalusugan. Paano naman yung mga kababayan natin na talagang nagawi na, like dyan sa bandang Tondo, dito sa bandang Caloocan, alam mo yung mga antigong lugar kung tawagin, talagang merong tradisyon ng pagpaputok. Paano maiiwasan ang ganyang mga problema na komplikasyon ng air pollution sa ating kalusugan or immune system, Attorney Ran? So, hindi naman tayo basan trip, di ba, Doc, na huwag kayong magpaputok kasi tradition, di ba, minsan. So, ang komplikasyon lang, Doc Ruby, kasi kaya hindi tayo magpaputok, sa totoo lang, medyo malala ng air pollution sa Manila, sa Metro Manila. As a matter of fact, medyo mataas na yung particulate matter natin sa Metro Manila. Kahit wala pa tayong paputok, ha. So imagine ngayong New Year, pagpapaputok pa tayo, lalong tataas yung ating air pollution. So what can we do? Kasi wala, nandito na, di ba? So number one, as much as you can, avoid exposing yourself sa labas kung alam mo naman na mataas yung pollution. Marami sa atin, of course, gusto natin mag-jogging, mag-walking, exercise. Do that indoors na lang. No? Kung alam natin mataas na yung pollution sa labas, ang usok-usok, let's avoid exposing ourselves sa ganyang environment. And linisin natin yung indoor air natin, mag-wear tayo ng mask that can filter particulate matter para at least hindi natin malanghap yung mga maliliit na nakasuspend sa air natin. Magkaroon ka rin ng mga interventions on individual, yung may mga chronic medical conditions, lalo na yung may mga asthma, alam mo nang may asthma ka na, may sakit ka na sa so, maybe you can actually really close yourselves sa kwarto muna, talagang mag-respiratory masks ka, which is mas maganda pa kung may NIOSH seal pa yan para talagang protektado ka, para you can prevent complications brought about by air pollution. Kaya maganda pag ganitong panahon, Attorney Ran, pumupunta ka dun sa mga lugar na walang paputok, although nililipad din ang hangin, pumunta ka sa Tagaytay, pupunta rin yung usok doon. Nagpapaputok na rin yung mga tao doon. Mamundok muna tayo, Doc Ruby. Mamundok, oo, dahil I'm sure kayang i-filter nung ating mga kagubatan yung mga polusyon na lilikain niyan. Pero sino lang ba yung pwedeng gumawa niyan? Siguro kahit dyan sa amin, sa May Tanay, alam niyo po ako'y malapit sa Sierra Madre, meron na hong mga kalbong gubat dyan. Kaya hindi lahat ng lugar dyan, masasabi nating kayang i-filter yung air pollution at yung mga manggagaling sa paputok na yan. Now, what can we do to our immune system para naman mapalakas natin? Kasi sabi nga, may mga inflammation at may mga pwedeng mangyari sa ating respiratory at cardiovascular system. What can we do to strengthen our immunity from these diseases, Attorney Ran? Yan. So ang maganda po kasi, alam naman natin na may nilalabanan tayong air pollution at ang isa pang epekto ng air pollution po is pinapahina yung immune system natin. Ang maganda po sa atin is we brought in from Japan a clinically proven, supported by 17 human clinical trials, the first and innovator postbiotic in the Philippines to fight infection and to strengthen our immunity in a very, very unique way. Tayo lang po, so far, globally, ang napatunayan na postbiotic that can activate what we call the PDC, or plasma dendritic cells na tinatawag nating commander-in-chief of our immunity. Bakit po ba ito importante? Yung mga immune supplements na iniinom natin, for the most part, okay naman talaga sila pero for the most part, ang ina-activate lang nila isang type ng immune cell. Ang maganda po sa atin, ang ina-activate natin is the commander-in-chief at ang na-activate natin na immune cells, 4 po na immune cells, both all of these 4 combined can do the quick-acting and long-acting immunity. Kasama na po dyan yung cytotoxic T lymphocyte that can kill yung mga early forms of cancer. Itong mga air pollution,
can cause lung cancer, no? So it can actually help us, no? Yung mga earliest form of cancers po, kasi yung cytotoxic T lymphocyte, pag may nakita siyang abnormality na nung nagsisimula sa isang cell, papatayin niya na yun para hindi na kumalat. Ayun. So ang maganda po sa atin, 4 no, na immune cells ang ina-activate natin, kaya stronger immunity na appropriate, no, for the air pollution, the stress that we are facing in the modern times. Ayun, kasi sa mga panahon ngayon, hindi lang paputok ang nakaka-stress at nagiging dahilan ng mga sakit. Yung mga nababalitaan mo, minsan nga, ang hirap ng makinig ng dire-diretso ng news, Although pag nasa ganitong trabaho ka, kailangan ay alam mo ang nangyayari. Pwede ka ring magkaroon ng inflammation dahil sa stress, hindi ba? Kaya ingat-ingat. So saan mabibili ang Ultabayo sa ngayon? Nadagdagan na ba ang ating mga dealers, Attorney Ran? Ang maganda po is available naman tayo sa main drugstores ng Pilipinas, which is Mercury Drug. Regionally, we are also available in different pharmacy chains like HB1, Curamed, Amesco. Kung kaya nyo pong umorder din online, we're also po available online in Shopee, Lazada, and also our e-commerce site, which is ultabayo.shop. But of course, we are improving our distribution in Mercury Drug. Kung gusto nyo pong magtanong on how you can help be a distributor, you can actually contact us through our email at theoxys@gmail.com. Ayun naman pala, dami naman palang pwede nang mabilhan. At pag nasa Mercury yan, parang nasa buong Pilipinas na rin yan, alam mo naman Mercury Drugstore, everywhere, anywhere and everywhere. So maraming salamat, Attorney Ran Mendoza, at Happy New Year sa iyo. Mag-ingat ka at sana po ay maging masagana at masaya ang iyong bagong taon. Same to you, Doc. See you again next weekend. Okay, maraming salamat. So yan po mga kahenyo ang ating nakapanayam. Attorney Ran Mendoza, Rainiel Mendoza, isang registered pharmacist at attorney mula sa Theoxys Health Ventures. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Mga kahenyo, sa puntong ito, nais nating bigyang puwang ang pakikiramay sa mga kaanak at kaibigan at katrabaho ni Sir Diosdado Banataw. Yan ho ay isang inhinyero na talaga namang sabihin natin, ito ay pioneering pagdating sa mga hardware ng IT. Ito po ang pinagpipitagan natin at pinagmamalaki nating technopreneur, pioneering in many technologies na nagdulot ng advanced computer technology sa buong mundo. Si Engineer Dado Banataw ay pumanaw noong December 25 dyan po sa Stanford, California, kasama po ng kanyang pamilya. Siya po ay tinaguri ang Bill Gates of the Philippines at kung naabutan ho ninyo yung mga earlier models ng PC o personal computer, napakalaki ho ng kontribusyon ni Sir Dado Banataw diyan sa mga teknolohiya sa tinatawag nating Silicon Valley at kasama siya sa nagpundar ng napakaraming mga institusyon at mga industriya dyan po sa Silicon Valley na nagbigay ng talagang sabihin nating giant leap pagdating sa computing technology. Siya po ay taga Cagayan sa norte at isa pong inspirasyon ang buhay ni Sir Dado dahil siya po ay anak ng isang magsasaka at ng isang housewife. Yun po ay simpleng buhay at siya po ay nangarap. At yan po ay isang kwento na talaga namang lagi naming ibinabahagi sa mga scholars ng DOST. At siya po ay nagtatag ng isang foundation. Yan ho yung Field Dev Foundation. Kasama ho dyan yung ating mga kaibigan, si Ma'am Zendy Malanta. Siyempre si Ma'am Bernie Kimpo. At yung ating kaibigan na si Claudette Sevilla. Muli nakikiramay po ang Radyo Henyo at ang buong DZRH TV sa mga kaanak at mga kaibigan ni Sir Diosdado Banataw.
Susunod po ang ating kwentuhan tungkol sa mga ferns sa kagubatan na dapat nating pangalagaan. Kasi yan ho ay sabihin natin kasama sa ating sari buhay. Kaya hindi ho natin yan gagawing isang interview. Bagkus ay tayo po ay talaga namang maglalagay ng mga magandang bahagi siguro ng mga koleksyon nitong DOST card. Magpapakita ho tayo ng video mamaya at pagkatapos nun ay babalik pa rin naman po ako at tayo po ay maguhuntahan pa ng kaunti. Magbabalik ang Radyo Henyo pagkatapos ng ilang paalala. Ang oras po alas 4:38. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Babalik po ang Radyo Henyo at ang oras po ay alas 4:42. Ngayong hapon, subaybayan natin ang isa sa mga ginawang pag-aaral ng isa sa mga universidad tungkol sa pangangalaga sa mga saribuhay sa ating kalikasan. Yun hong mga pag-aaral na yan ay pinondohan ho ng DOST Picard. Ito po ay para mapakinabangan natin ng matagal at talaga namang patuloy na mabuhay itong mga sari-saring sabihin nating nilalang diyan po sa ating mga kagubatan. Kumakain ba kayo ng ensaladang pako at iba pang mga halamang nakikita sa mga malalamig na sulok ng ating kagubatan? O yung mga tumutubo malapit sa ilog at sapa sa malalamig na gubat sa kabundukan? Marami sa Sierra Madre niyan, sa may lugar namin diyan sa Antipolo at Tanay.
ferns. Ano nga ba ang silbi sa kalikasan sa ating buhay? Isa na dyan yung ating paboritong pako, no? Pakinggan at panoorin ang ating tampok sa Pinoy Technology. Take it away, RHTV. Dito sa Lakbay Galing, libre kang makakabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao para tunghayan ang galing ng DOSTP Card Initiatives. Kaya wag munang papara, kapit lang ng maigi at sumakay na sa Lakbay Galing. Mapapanood ito sa YouTube channel ng DOSTP Card. Kalikasan. Di ba't kay sarap pagmasdan? Maraming likas na yaman dito ay matatagpuan. May mga hayop na kamakailan lang natuklasan at mga halaman na may nakabibighaning kagandahan. Ngunit higit pa pala rito ang dapat nating malaman. Itong mga nanganganib na maubos na uri ng halaman, ano nga ba ang sa kanila'y atin pang malalaman? Higit sa lahat, bakit natin sila dapat pangalagaan? Bakit nga ba importante na pangalagaan at paramihin ang mga economically important ferns na ito? Sama-sama nating tuklasin ang galing ng mga pako dito sa Bukidnon. This program is in support of Galing Picard initiatives nationwide. Bukidnon, isang lugar sa Central Mindanao na punong-puno ng magagandang tanawin at napakaraming pananim. Madalas bisitahin ng mga turista dahil sa angkin nitong ganda na kapag nakita mo, ay siguradong mamamangha ka. Pero hindi lang pala ang mga ito ang matatagpuan sa Bukidnon. Dahil may kwento ng galing tayong matutuklasan mula sa maliliit na halaman. Bakit nga ba importanteng paramihin at pangalagaan ang mga fern species na ito? Sa Central Mindanao University o CMU, makikita ang nag-iisang fern nursery sa Pilipinas. May mahigit 200 species na ng fern o pako ang narito. Sa University Fernery ng CMU, pinaparami ang mga critically endangered fern species o uri ng ferns na malapit ng maubos sa kagubatan. Narito rin sa CMU ang kauna-unahang spore bank sa bansa kung saan nagsisimulang paramihin ang mga fern species sa Mindanao. Hello, I am Fulgen Coritico, the project leader of the Spore Morphology, in situ conservation and utilization of Mindanao indigenous pteridophytes. Yung project, nag-start siya last 2021, February 2021, kasi yung CMU, noon kami working on the ng mga institution na kasi yung expert nandito sa CMU. So that is why nagkaroon kami ng project na ganito, no. With this project, no, we are trying to conserve specifically for this plant group, no, yung mga pteridophytes or ferns and lycophytes. So dapat natin i-conserve talaga yung mga species natin, not only yung mga fauna but also the plants, specifically this plant group, yung mga ferns and lycophytes. Actually, for this project, no, yung tinutulungan natin na mga indigenous communities are those indigenous communities na from Bukidnon, specifically in San Fernando, in Mount Pantaron, no, in Natampod, Pantaron Range, in San Fernando, Bukidnon. So meron tayong indigenous group doon, no, yung grupo nila ay tinatawag na Manubo at
Tigwahanon. So these are the indigenous people na tinulungan namin, and also yung Manubo Matigsalog in the boundary between Davao and Bukidnon. So sila yung mga immediate na stakeholders, and also kasama na yung mga students kasi part of the knowledge generation, yung mga basic knowledge generation, yung student yung ini-involve namin para matrain sila scientifically in how to conduct research specifically on this project, yung propagation ng mga selected economically important species of ferns. Bukod sa pagpaparami at pangangalaga sa mga halamang ito, may iba pang layunin ng proyekto. Sa pamamagitan nito, maraming pananaliksik ang nagawa at naibahagi sa mga mag-aaral at lokal na ahensya. At higit sa lahat, nagkaroon ng oportunidad na maghanap buhay ang ating mga kababayan. Tulad ng mga katutubong tribo sa San Fernando, Bukidnon. Ako po dahil si Criselda Solinay. Niya akong ayaan si Christina, akong manghod si Jeric Solinay. Siya ang akong kauban sa paghimo ug ingani nga mga among mga hinimuan sa una pa ning panahon. Kani sa unang panahon nga kanang mahal pa kayo ang kanang murag mahal pa ang kwarta. Usagid ko nga kanang down na kayo kay nag-broken family ko aw kanang nagkuan mis akong pamilya nga walang-wala. Ako nga yan ang nag-ingon nga magkuha og exam kay makakwarta ka makapakaon ka sa imong anak. Sila yung nagturo sa amin at saka sila yung nakakita kung ano ang ginagawa namin. Tapos parang na-appreciate nila yung ginagawa namin. Tapos tinuruan kami ng paano kunin yung mga seeds nito. Kahit malilit, hindi naman namin alam yung dati kung paano kunin yung mga seeds. Tapos sila yung nagturo sa amin, yung sa SEMIO. Siya yung nagturo sa amin kung paano yung mga team nila, nakapunta sila dito. Tapos na-appreciate nila yung ginagawa namin. Tapos pasalamat po kami sa kanila kasi sila yung nagturo sa amin kung paano pa damihin ng ganito. Basta lang yung sa amin, kunin lang namin doon. Hindi namin alam kung paano padamihin. Tapos salamat po sa kanila sila, Sir Paulgen. At saka yung sa staff kasamahan niya, salamat po sa kanila. Sila yung nagturo sa amin talaga. Gamit din ng research sa mga fern species, nalaman na bukod pala sa mga nakasanayan nating pako, pwede ring kainin ng ilan sa mga ito. Pamilyar tayo yung pako, yung commonly kinakain natin na salad o yung pako, but marami pang gamit yung ferns, no? Aside from salad, so pwede natin siyang gawing ibang food products. So kaya sa project na ito, in-explore namin yung potential, no? Iba't ibang klaseng species ng ferns, hindi lang yung common na pako na kinakain natin. So marami pa tayong species ng ferns, aside from pako, na pwede nating kainin, no? At gawan natin ng ibang products, no? Out from these edible ferns. So with this, na-come up kami with food products. Then eventually, may cafe, yung Tree Fern Cafe. So parang naging part siya or parang naging part siya ng mga ng stakeholder ng project. Kasi during the conduct of the project, yung mga activities, in-involve namin yung mga staff nila. I am Victor Amoroso, the owner of the Tree Fern Cafe. And I am a University Professor Emeritus of Central Mindanao University. I'm a botanist. The Fern Cafe was established in last year, May. We were trying to promote the edible ferns. So from the garden to the food and also some souvenirs on ferns. As the recipient of the knowledge, I'd like to promote also this to the other stakeholders
stakeholders would come and dine, eating the edible ferns, ripako, salad out of the Plasma esculentum, the edible fern, the agnaya, Marsilia, the patapat. We are promoting these 3 edible species of ferns. We have the so-called ferdisal. Now we don't just serve the common pandisal. No, we're not serving that. We are serving the ferdisal because the fern, the sal, because it is fortified or enriched with Marsilia crenata. Marsilia crenata is rich in antioxidant activity and also protein content. And therefore, we fortify the pandisal with the fern. That's the name ferdisal. That's one of the food product. The other one is fern salad. What is commonly served in restaurants is the Plasma esculentum, pako. Some besides Mindanao, they serve pako, the Plasma esculentum. But here, aside from the Plasma esculentum, we serve also Hagnaya or Sarclina palustris, which has higher antioxidant activity as well as high protein content. Actually, I am very proud of this project. So this project is multidisciplinary. So hindi lang ako as a botanist or as a taxonomist nagwo-work nito. So we're working with other discipline. So of course, nandito si Dr. Amoroso. He's very known with his lot of projects about ferns. And also we're working with a food person. We have a food technologist. So nakipag-collaborate kami within the university. So she's also a faculty dito sa university namin. So siya yung tinap namin to come up with this food product. So kami yung nag-identify ng ferns species na pwede natin gawan ng mga food products. At saka siya yung nagmo-modify or gumagawa ng products out from these ferns. And also, I'm very proud of this project kasi marami kaming natulungan ng mga students, especially mga undergraduate students, graduate students. For the undergraduate students, marami tayong mga OJT students from different SUCs or state universities and colleges dito sa Mindanao. And also with this project, nakaproduce kami ng when it comes to scientific productivity, so marami kaming na-produce na articles, scientific articles with this project. And of course, hindi natin makalimutan yung mga indigenous people na-train natin with this project. So with that, maraming tao ang naging involved or naging part ng project. I-encourage po na ko ang akong mga katribo nga dili na to itago kung unsa atong talent atong ipagawas kay para makita po sa uban nga bisag tributa na agid tay talent bisag gamay nga mga butang kung unsa imong nahibalan ipagawas gyud nato isip tribo kay aron mailhan pud ta nga kita gid ang tribo nga do na pud tay talent dili kay mga Bisaya lang mga unsa nga diha makita gyud nila nga natay talent pud sa tribo di nato itago ipakita ipagawas nato kay aron kini mapansin pud ta sa kuan nga bisag tribo na talent mao na nagpasalamat gyud ko dako nga si USTP card parang long-term partner natin dito sa SEBREM, dito sa Central Mindanao University. So maraming salamat po sa lahat ng tulong for of course for training us sa pagtulong sa amin and to come up with these good projects at maganda yung outcomes ng project. And also, we would like to thank, of course, Central Mindanao University, to the administration of CMU, for the full-out support during the conduct of this research project. And also, we would like to thank our stakeholders, yung mga students, undergraduate students, graduate students, LGUs, different LGUs here in Mindanao. And also, yung DNR, ang DNR is partner natin with this project. And also, sa lahat ng naging involved ng project na ito. Napakaraming yaman ng Pilipinas. Mga yamang likas na kung gagamitin natin sa tamang paraan,
mas mahabang panahon pa nating mapapakinabangan. Mga yaman na hindi natin inaasahang maghahatid sa atin ng mapagkakakitaan. Katulad ng kwento natin ngayon, isang patunay na may kumikitang kabuhayan habang sinasagip natin ang kalikasan. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Maraming salamat DOST Picard at syempre sa Central Mindanao University. Yan ho yung talagang nakatutok sa mga research tungkol dyan sa mga ferns. At naalala ko kasi si Dr. Victor Amoroso. Naabutan ko po yan sa UP Diliman sa botany, Noon ay Department of Botany pa lamang at siya po ay nagpi-PhD nung ako po ay nagma-masters dyan. At syempre, gusto nating pasalamatan yung ating mga kaibigan sa Picard, Ma'am Marita Carlos, Ma'am Mayet, thank you for always being there and providing these resources to Radio Henyo. At syempre si Vincent Mendez, thank you very much, yan yung kanilang media officer. Kaya nga po mga kahenyo, dapat lagi nating pangalagaan ang ating kalikasan at kapaligiran, may gubat man o wala, kahit yung mga puno dyan sa inyong paligid, inyong wag niyong lalagyan ng pako at wag niyong tutusukan ng mga paputok, At para naman yan ay magtagal at malaki yung kapakinabangan yan, hindi lamang sa ating mga tao, kundi sa iba pang mga nilalang dito sa mundo. Dapat ay bigyan ng importansya ang patuloy na pangangalaga ng mga ito para sa patuloy na paglago at pagdami ng ating mga iba't ibang saribuhay. Tandaan, nasa pangangalaga ng ating kalikasan ang ligtas at masaganang kinabukasan. Wow, talaga naman. Sa mga kahenyo, ito po ang huling edisyon ng Radio Henyo sa taong 2025. Hindi ho tayo basta matatapos, continuous, talaga we will continue to really serve and we commit ourselves para sa patuloy na pagbibigay ng mga issues, development tungkol sa science and technology. Ako pa inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal, sa ngalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Mga kahenyo, masagana at mapayapang bagong taon. At sana po ay magbago na ang mga kurakot sa kaban ng bayan. Yan ho yung aking wish, ultimate wish ko, yung birthday wish, New Year at kung ano-ano pa. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho kasama si Kuya Barbie Atienza at Ate Glady Mabini. Ang oras eksakto, 5:00 ng hapon.